Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa iyo, Miss Bea. Ang mga pangalang aking babanggitin sa kwento ay hindi nila tunay na pangalan. For privacy na rin po, dahil medyo sikat ang paaralang ito sa nangyaring kababalaghan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Daisy. Nais kong ibahagi ang karanasang kailanman ay hindi ko makakalimutan. 10 ng aking mga ka-schoolmate. Taong 2004, nasa 3rd year high school ako ng mga panahong yon. Ang paaralan namin ay medyo malawak. May maluwang na oval sa pinakagitna nito. May mga puno ng pine tree sa gilid na daraanan ng mga estudyante. Doon sa oval sinasagawa ang pagdaraos ng linya kapag umaga at kakanta na kami ng lupang hinirang. Kahit nasa dulo ang room namin, ay kita pa rin ang kabuuan ng ibang classroom. Ang pwesto ng kinauupuan ko ay nasa left side, sa tabi ng bintana. Kaya naman kita ko ang labas ng bawat room. Isang tanghaling tapat, bandang 2:00 siguro yon, nakita ko mula sa bintana ang nagkakagulong estudyante. Karamihan ay nasa labas na at hindi na magkamayaw. Napahinto kaming lahat sa pakikinig kay Ma'am Verona, ang Pilipino teacher namin. Tanong niya kung bakit nagkakagulo ang 4th year high school. Lumabas siya sa pintuan na may hawak pa ring chalk at libro niya. May isang guro ang tumatakbo naman patungo sa principal's office. Pero bago siya makarating sa opisina ng principal, ay madadaanan muna niya ang room namin. Tinanong ni Ma'am Verona kung bakit nagkakagulo ang mga bata. Sagot naman ng isang guro ay may sinasaniman daw na babae sa room ni Ma'am Cristobal. At dahil nga makukulit kami noon, nagsilabasan din kami. Kahit anong saway ni Ma'am Verona na huwag kaming lumabas, ay lumabas pa rin kami. Nagsilabasan na rin ang iba pang mga estudyante sa kani-kanilang room. Iniwan kami ni Ma'am Verona para tumulong sa nagkakagulong estudyante. Nang makita namin na buhat-buhat ng 5 kalalakihan si Ate Angela, hindi niya tunay na pangalan. Si Ate Angela pala ay maganda at medyo may kaputian. May mapupungay na mga mata at idagdag pa ang buhok niyang kulot na maliliit na umaabot sa kanyang bewang. Yung pagkakakulot niya ay parang sa kanton. Kaya tinawag siyang campus idol dahil sa angking kagandahan niya. Nakikita ko naman sa mga ekspresyon sa mukha ng mga nagbubuhat na estudyante na parang nahihirapan sila. Alam niyo yung nabibigatan? Ganun sila. Ipinahiga nila si Ate Angela sa may mesa sa silong ng administration building. Hinawi ng mga guro ang nagsisilapitang estudyante dahil sa pakikipag-usyoso. Hindi na kasi makadaan ang sariwang hangin dahil sa dami ng mga tao. Nakatayo naman ako sa upuang gawa sa semento. Kaya kahit hindi ako gaanong lumapit, ay kita ko pa rin ang nangyayari. Hawak ni Ate Angela ang kamay ng kapatid kong lalaki at magkabarkada na rin, kaya medyo close din kami ni Ate Angela. Kitang-kita ko na naninigas ang buong katawan niya. Ang mga mata nito ay nakatirik na at hindi mo na rin makikita ang eyeball nito dahil nga kulay puti na. Nang biglang magsigawan muli ang mga nakapaligid at nagsitakbuhan ang mga kapwa kong mag-aaral. Miss Bea, hindi ko po talaga makakalimutan ang tagpong yon. Naistatwa talaga ako sa aking kinatatayuan dahil kitang-kita ko na umaangat ang katawan ni Ate Angela. Kung hindi ako nagkakamali,
ay kalahating dangkal ang agwat nito mula sa kinahihigaan niya. Dahil sa takot ko, ay kumaripas na ako ng takbo papunta sa aming classroom. Ilang hakbang lang mula sa silong ng admin building. Kaya kitang-kita pa rin namin ang nangyayari. Ang sabi ng principal namin ay tawagin si Father Anthony dahil malapit lang din naman ang campus namin mula sa simbahan. Pero bago pa nila matawag ang pari ay nagwala na ito at natakot na din ang mga tao sa paligid ni Ate Angela kung kaya't nabitawan nila ang pagkakahawak sa kanya. Buti na lang at hindi ito nahulog sa kanyang kinahihigaan. Bigla siyang umayos ng pagkakaupo at bumaba ito. Ang sabi ng isang guro ay alalayan lang daw at huwag hayaang mabagok ang ulo sa semento. Nang akma na sanang pipigilan nila ito ay bigla na lang naglakad kaya nagsitakbuhan ang mga mag-aaral na nakikipag-isyoso. Nagulat na lang kaming magkakaklase nang papalapit itong naglalakad patungo sa gawin namin. Kaya nagsitakbuhan kami papasok sa loob ng classroom namin. Nakasilip naman ako sa may bintana kaya kita ko ang pagdaan niya. Nakaangat ang isang kamay nito at may tinuturo. Pero natakot kami sa itsura niya. Alam niya ang kanyang dinaraanan kahit nakatirik ang mga mata nito. Nakapaapa din siya at medyo madungis na ang puting uniforme niya. Nilampasan niya ang room namin at dumiretso ito sa laboratory room, katabi ng computer room. Nakasunod lang sa kanya ang mga guro at mga kalalakihang estudyante. Dahil sa kakulitan namin ng mga panahong yon, ay muli na naman kaming nagsilabasan. Wala pang ilang minuto na nasa labas kami, ay biglang sumulpot si Ate Angela. At this time, medyo nakakatakot na talaga ang itsura niya. Dahil magulo na ang itim at kulot niyang buhok. Idagdag mo pa ang tirik na tirik nitong mga mata. Bigla kaming nagkulasan sa takot at hindi ko namalayan na napatakbo ako papuntang kantin. Ako na lang pala ang nasa labas dahil lahat ng mag-aaral ay pinapasok sa loob ng mga room nila. Nakita ako ni Micah sa tapat ng bintana nila. Third year din siya na tulad ko. Pinagbuksan nila ako ng pintuan nila at pinapasok. Nang dumating ang pari, ay dinasalan niya si Ate Angela. Pero medyo natagalan ito para paalisin kung sino man ang gumagambala sa kanya. Nang araw na yon ay hindi na kami nakapag-discuss ng aralin kung kaya't maaga nila kaming pinauwi. Pagdating ko sa bahay ay nandun na pala ang kapatid ko at nagkukwento kay mama. Ang sabi ni kuya, habang nagtuturo daw, si Ma'am Candida sa mathematics, ay hindi daw mapakali si Ate Angela. At sinasabi pa niya na ang init-init daw ng tenga niya. Akala daw nila ay normal lang yon dahil nga mainit ang panahon. Sa pagkakatanda ko kasi, nagsimula yung mga kababalaghan sa campus buwan ng July. Nang bigla na lang daw nanigas sa kinauupuan si Ate Angela at medyo naglalaway pa ito. Habang binubuhat nila si Ate Angela ay para daw silang nagbubuhat ng 2 katao o mas higit pa dahil kakaiba daw ang bigat nito. Nang ipahiga daw nila sa silong ng admin building ay sobrang lakas naman niya at nahirapan sila. Nasabi ko kay kuya ang nakita kong pag-angat ni Ate Angela mula sa kinahihigaan. At nagulat kami ni mama sa sinabi ni kuya. Hawak-hawak daw nito ang kanang kamay ni Ate Angela, pero basa ito at hindi naman daw pawis ang lumalabas, kundi
parang langis daw, kaya nabitawan niya nung nagwawala na daw ito. Ganun rin daw ang sabi ng mga kaklase ni Kuya. Kahit ang mga braso nito ay parang may langis na lumalabas, kaya nabitawan nilang lahat ang pagkakahawak. Ang kinatatakot ni Mama ay baka daw biglang lumipat sa kapatid ko ang nanggagambala. Kaya pinagsabihan niya na huwag nang uuliting lumapit kapag naulit pa ang pangyayaring yon. Lingid sa kaalaman naming mag-aaral na yun na ang una at huling pangyayari, pero nasundan pa iyon ng mas nakakatakot. Sa susunod ko na po ikukwento, Miss Bea, at asahan nyo na masusundan pa ang kwento ko. Maraming salamat at napili niyong basahin ang kwento ko. Hanggang dito na muna. Nagpapasalamat, Daisy ng Cagayan Valley. Maiksi lang ang kwento kong ito, Miss Bea. Gayunpaman, sana ay mapili. Ako nga pala si Mar. Bago mag-October, ay napanaginipan ko na may nakaburol sa bahay namin. Akala ko isa lang yon sa mga usual na panaginip ko. Isa pala ito sa mga sign na parang hinahanda ako sa mangyayari. Makaraan ang 2 araw habang hinihintay ko ang mister ko upang sabay-sabay kaming maghapunan, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulis na aksidente daw ito. Dali-dali akong pumunta sa hospital, ngunit hindi ko na siya naabutang buhay. Kinabukasan, habang nakaburol siya sa bahay namin, nakahiga kami ng baby ko sa kama. Nang maramdaman ko na bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto namin na parang may sumilip. Pagkatapos ay parang may mabigat na hangin na yumakap sa amin. Alam kong mister ko yon at nakauwi na siya. Nung nabubuhay pa kasi siya, ay madalas gabi na siyang umuwi. Ugali niyang buksan ang pintuan ng kwarto namin upang sumilip kung gising pa kami ng anak niya. Sa huling pagkakataon ay umuwi siya sa amin upang magpaalam. Ilang gabi pa ay napanaginipan ko naman siya at sinasabing lagi niya kaming babantayan na mag-ina. Ang hirap sa aksidente ay wala ka talagang pagkakataon na makapagpaalam. Bigla na lang siyang kukunin sa mundo. Kinausap ko siya at tinatanong kung anong nangyari, kung bakit at paano siya na-aksidente. Napanaginipan ko kung paano siya na-aksidente na tila ba gusto niyang ikwento sa akin ang nangyari, na parang naririnig niya pa rin ang mga pagtatanong ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang yon, pero bago siya mawala, ilang signs ang dumaan na hindi ko lang nabigyan ng pansin. Naglinis siya ng bahay namin dahil pinaghahandaan niya ang pagbisita ng mga magulang niya. May bagong barong siya sa bahay na hindi para sa kanya, pero siya din naman ang gumagamit. Sa tuwing may okasyon na darating, alam ko na kasama ko pa rin naman siya. Maliban sa paru-paro na laging bumibisita kapag may milestone ang anak ko. Minsan ko na rin siyang naamoy paggising ko. Yun ang araw ng birthday ng anak namin.